سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشرفه من خلقه وخليله وصفيه الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة وحذرها من البدع وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره ونهج بنهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال من عز من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون في هذا اليوم المبارك وفي هذه البقعة المباركة حري بنا أن نتذكر ونذكر أنفسنا بإسراء ومعراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث إننا نقتطف من هذا الموقف العظيم ومن هذا الموقف الرباني من قبل الله تبارك وتعالى أن نذكر أنفسنا ونقتطف من هذه الوقفة الدروس والعبر المهمة التي بها نمشي وعليها نخطو إن شاء الله تعالى في حياتنا هذه وأن نصحح ما عندنا من الأخطاء حتى نقتطف البركة التي أبقاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. Mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, narito na tayo sa ikasyam ng Rajab, taong 1443 ng Hijrah. Hindi may kakaila mga kapatid sa Islam, nalalapit na ang kinasasabi ka nating buwan na buwan ng Ramadan. Pagpalain tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sana'y sumapit pa tayo sa buwan na iyon. Pagpalain tayo at palusugin ang ating mga puso at mga iman upang salubungin natin ang buwan na iyon na pinagpala ni Allah na punong-puno ng tauba, istighfar at paghahangad ng kanyang awa. Tunay na siya ang may kakayanan sa lahat ng iyon. Allahumma amin. Sinimulan natin ang ating khutbah sa mga pangunang aya ng Suratul Isra, kung saan sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Luwalhatiin si Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang iniangat ang kanyang alipin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito natin makikita na madalas na nababanggit o inuulit ni Allah sa Quran ang salitang abd o alipin na ang tinutukoy dito ay ang Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bagay na mismo ang propeta ay nagsabi nung siya'y nabubuhay, La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Huwag ninyo akong iangat gaya ng pag-angat o pagpuri ng mga Kristiyano kay Jesus na anak ni Maria. At kapag tinatanong kayo kung sino ako, Qulu Abdullahi wa Rasuluh. Ako ay alipin ni Allah at kanyang sugo. Alayhi salatu wassalam. Nangangahulugan, sabi ng mga mufassirun, at nagkaisa sila sa kanyang tafsir tungkol dito, na wala nang mas dadangal pa o higit na karangalan na katawagan o tawagin ka ni Allah na aking alipin. Aking alipin. Sa aming alipin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kung kayo'y nagdadalawang isip sa ibinaba namin na kapahayagan sa aming alipin. Allah. Ibig sabihin noon, ang ubudiyah o pagiging alipin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang napakarangal na kalagayan. Kaya doon natin sa ilalagay sa kung saan siya nilagay ni Allah. At ganun din tayo, mga alipin tayo ni Allah Ta'ala na tagasunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sa gabing iyon, sa ika-10 na taon ng pagkatapos na ipinadala ang propeta, ginawang malinaw sa kanya na siya'y propeta ni Allah. Unang namatay ay ang kanyang uncle na si Abu Talib, na taga-suporta niya sa panahon na kung saan binoykot ang mga anak ni Abdu Manaf, ang lahi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, binoykot sila, mushrik man o muslim, binoykot ng mga Quraysh, ng ibang mga tribo ng Quraysh. Hindi sila bibili sa kanila, hindi sila papansinin, hindi sila painumin ng tubig, wala lahat. Para lang isurrender nila si Muhammad sallallahu alaihi wasallam kina Abu Jahal para patayin, para matapos na yung misyon ng pagkapropeta niya. Sa saklap ng pangyayaring iyon, ang kanyang uncle after sa Allah Ta'ala na kanyang kakampi na hindi man Muslim, namatay sa taon na iyon. Kaya kung tutuusin natin, sino ba ang hindi tinamaan ng huzun o ng iktiab o ng anxiety? Pati mismo propeta sallallahu alaihi wasallam, naranasan niya ito nung dumating sa kanya ang pagkakataong iyon. Sapagkat siya'y tao na kagaya natin, ang kaibahan lang ay siya'y propeta, binigay sa kanyang wahi. Kul innama ana basharum mithlukum yuha ilay annama ilahukum ilahu wahid. Sabi ni Allah, ipahayag mo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ako ay tao lamang kagaya ninyo. Ako na propeta niyo, tao, subalit mayroong wahi na bumababa sa akin. Yun ang diferensya. Kaya walang sino mang Muslim ang sumasamba kay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito, matapos ang 2 buwan, namatay naman ang kanyang asawa na sumusuporta sa kanyang da'wa na si Khadija bint Khuwailid. Halos kasabayan ng uncle nito na isang pantas ng Ahlul Kitab na nagpatibay sa loob ni Propeta Muhammad na siya nga ay propeta at si Jibril ang bumibisita sa kanya, si Waraqah ibn Nawfal. Namatay bago namatay si Khadija. Pagkamatay nitong 3 mga pillars na ito na kanyang hinahawakan, matapos ang ni Allah Ta'ala sa kanya, sa tawfik ni Allah sa kanya, nagpatuloy pa rin siya. Nagda'wa siya. Pumunta siya ng Taif. Pumunta siya sa tribo ng Banu Thaqif. Kasi hindi pwede na ihinto niya ang da'wa niya kahit na mayroon siyang mga pighating naramdaman. Pagdating sa Banu Thaqif, nakita niya kasama niya si Zaid ibn Haritha na kanyang inalagaan mula pagkabata na naging sahabi niya. Silang dalawa na ron sa Banu Thaqif at ang mga tao doon
ay para bang sobrang baba ang tingin sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa dumating sa pagkakataon na hinihila ang kanyang mga damit, hanggang sa pinagbababato siya ng bata matanda para lang tumigil siya sa kanyang da'wa. Nasugatan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabugbog ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati si Zaid ibn Haritha. Agad-agad na si Allah Ta'ala nagpadala ng anghel sa kanya. At sinabi ng Malikul Jabal, dahil ang Taif ay nasa pagitan ng dalawang bundok, para siyang lambak sa sinumang nakapunta sa Taif sa Saudi Arabia. Mushrik ang mga tao sa time na yon. Nang ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nandoon at hinarap siya ng anghel, sabi ng anghel sa kanya, "Aturido ya Muhammad, gusto mo ba ya Muhammad na pag-umpugin ko," sabi niya, "ang dalawa na ito. Itong dalawang bundok na ito, inutusan ako ni Allah na pumarito para pag-umpugin itong dalawang bundok na ito, para mamatay na ang lahat ng lahi ng nag-reject sa iyo." Dahil hindi pwedeng i-reject ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may bala na darating. Anong sabi ng Nabi sa anghel? Wag, sabi niya. Bagkos ang hinahangad ko kay Allah at dinudua ko na sana dumating ang mga henerasyon ng mga nangbugbog sa akin at gumutsa sa aking da'wa. Dumating ang mga henerasyon na sila'y magsipagsamba kay Allah Ta'ala. At tignan ninyo ang Taif ngayon. Mga Muslim lahat sila. Mustajab ang dua ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pagkakataong iyon, mga kapatid sa Islam, sa Amul Huzun kung tawagin, o sa taon na yun ng sobrang kalungkutan at pighati ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, doon nangyari ang Al-Isra wal Mi'raj. Doon nangyari ang Asra bi Abdihi. Ibig sabihin na inangat siya ni Allah Ta'ala sa gabing iyon. Nanatili siya sa Kaaba, sa may ng haram. Nandun ang mga musyrikin, nandun ang propeta, meron siyang hijr o hujr, yung tinatawag na parang bahay-bahay o tent sa tabi ng Kaaba. Pagkatapos ay may dumating sa kanya na dalawang lalaki na napakaputi at liwanag ng kanilang mga itsura, at pagkatapos ay hinati mula dito sa kanyang liig, sa lalamunan hanggang dito sa kanyang dibdib, hinati. Paghati noon ay kinuha ang kanyang puso, gaya nung siya ay bata pa, na nangyari na rin sa kanya. Nilinisan ito ng tubig ng Zamzam, inalis yung itim sa kanyang puso at binalik sa kanya. At nang binalik ito sa kanya, nakagising siya, o gising siyang tinitignan lahat ng yon, at dumating ang Al-Burraq. Yung Burraq, ito'y isang creature na mula sa paraiso na kanyang sinakyan, na may pakpak na kabayo. Pagkatapos nito'y dinala siya nito sa kataas-taasan hanggang sa ikapitong langit. Nagkita-kita sila kasama nga si Jibril alayhis salam, o mula pa doon sa Makkah, dumating siya sa Baitul Maqdis, sa Masjidul Aqsa. Sa gabing yun mismo, na kung tutuusin, hindi mo maaabot o mararating ang Palestine kung hindi isang buwan kang maglalakbay sa pamamagitan ng kamelyo hanggang dumating ka doon. At kahit mag-eroplano tayo ngayon, hindi ka agad-agad darating sa Palestine. Dadaan ka pa ng Jordan, dadaan ka pa ng ibang lugar. Doon ay, sa gabing iyon mismo, ay nadiretso siya doon sa Baitul Maqdis, sa Masjidul Aqsa. At pagkatapos ay nagsala siya doon. At umangat siya kasama ang Burraq patungo, nag-mi'raj siya, urija bihi. Inangat siya ni Allah Ta'ala sa kanyang kapahintulutan hanggang umabot sa unang langit, pangalawa, pang-pitong palapag ng langit. Napakahaba ng hadith, subalit nagkita-kita sila ng lahat ng mga propetang naroon. Hanggang sa umabot siya sa Sidratul Muntaha. At sa Sidratul Muntaha na yun, iniwan siya ni Jibril alayhis salam at doon binigay ang utos ng sala. At ma'ruf sa atin ang hadith na pagkatapos binigay sa kanya ang 50 beses na pagsasala, pinatakfif o pinababaan sa kanya ni Musa hanggang sa naging 5 na lamang. Hanggang sa bumaba siya at bumalik. Pagbalik niya, bago mag-Fajr, nakabalik siya sa Makkah, kinwento niya sa lahat na ganito ang nangyari sa akin. Sabi ni Abu Jahal, totoo bang sinasabi mo na yan, ya Muhammad? Kung totoo yan, ituro mo sa amin lahat-lahat ng mga haligi sa Baitul Maqdis, sa Masjidul Aqsa.
Nakalimutan ito ng Nabi sa sobrang excited niyang ibalita lahat. Hanggang sa inangat o pinakita ni Allah sa kanya, inangat ni Allah ang Masjidul Aqsa sa kanyang harap. At habang sila'y nagtatanong, sinasalaysay niya ang bawat pinto at ang bawat haligi na para bang nandun lamang sa kanyang abot tanaw. Mu'jiza ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit, despite doon, sabi nila, mangkukulam ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang tao na ayaw niyang tanggapin ang totoo, kahit pa mayroong katibayan at ebidensya, kumbinsido siya na siya ang nasa totoo at hindi ang nagsasabi ng totoo. At ang taong sinara ni Allah ang tenga at ang puso sa katotohanan, kahit 50 o 100 ulama pa ang magkaisa at dakwahan siya, hindi niya tatanggapin dahil walang taufik mula kay Allah. Subalit si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, ang unang khalifa, bakit siya tinawag na Siddiq? Dahil hindi niya narinig sa Nabi mismo ang Isra wal Mi'raj. Hindi niya nabalitaan niya lang at sinabi ng mga musyrikon, Ya Abu Bakar, inna sahibaka yadda'i. Sabi pa ng mga musyrikon, ng mga naging marites sa time na yun, sabi nila, Ya Abu Bakar, yung kasama mo, yung best friend mo, ganito pinagsasabi. Nakapag-travel daw siya sa gabing iyon na papunta ng Masjidul Aqsa. Paano yun? Sabi ng Abu Bakar as-Siddiq, Idha qalahu Muhammad, kung sinabi yun ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ana usaddiquhu. 100% akong naniniwala. Kaya tinawag siyang Siddiq, ang matapat. Kapag may inutos si Allah at may sinabi ang propeta, sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na, gufranaka rabbana wa ilaykal masir. Narinig namin at kami ay naniniwala. Yun si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. So kung titignan natin mga kapatid, isang malaking bagay na dapat nating maisip sa Isra at Mi'raj ng propeta, sa lahat ng inutos ni Allah Ta'ala, ang sala lang, ang sambahayang lang, ang kinakailangan pang makuha mula doon sa Sidratul Muntaha, ang utos nito, bago ito maideklarang obligado sa umma ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon kabigat ang sambahayan. Ganon kabigat ang sala. Kaya nga, sa sino mang mag-deny ng pagiging obligado nito, kahit pa nagsasala siya, nakalabas siya sa Islam. Yun ang ibig sabihin ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Bainar rajuli wa syirki wal kufri tarkus sala. Ang sa pagitan ng syirk at ng kufur ay ang pag-iwan ng sala. Ang pag-iwan nito, i'tiqadan, na naniniwala kang hindi ito wajib. Kahit pa nagsasala ka. Paniniwala mong exercise lang ito. Kahit pa nagsasala ka. Kufur ang paniniwala na yan. Kailangang maniwala ka ng tunay na ito ay inobliga ni Allah. Kahit pa tamad ka sa pagsasala, mu'min ka pa rin. Mahina lang ang iyong pananampalataya. Kagaya din yan ng mga nagsasabi, kahit pantas pa sila, ang Isra wal Mi'raj daw ng propeta, panaginip. Mali na sabihing panaginip. Disbelief yun. At pag-deny sa katotohanan, sapagkat tunay na siya'y inangat, katawan at kaluluwa, na napuntahan niya ang mga propeta na iyon at nabisita niya. Totoo ba yun na nabisita niya sa mga 7 palapag na langit? Oo. Sapagkat ang mga propeta, lahat tayo, kahit nasa barzakh din sila, iba ang alamul barzakh o daigdig ng barzakhiya ng mga propeta. At si Allah ang tanging nakakaalam nito, kagaya din ng khususiya na binibigay niya o espesyal na binibigay niyang treatment sa mga syuhada. Sa mga namartir. Ngayon, nang ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay pumunta na doon, nag-Isra, may nakita siya. Kasi pinakita sa kanya ang mga umma niya. Sabi niya, Ra'aytu hina usriya bi rijalan lahum adfarun min nuhas yukhmashuna biha wujuhahum wa sudurahum. Fakultu man haula, qila lahu haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Wal hadithu muttafaqun alayh.
May nakita ako nung ako'y mag-Isra. Nung ako'y mag-Isra, mag-Mi'raj, may nakita ako'y kasabi ng propeta na mga grupo ng mga tao na ang kanilang mga kuko ay gawa sa bakal. At pagkatapos ay kanilang kinakalmot ang mga mukha at ang mga dibdib nila. Sabi ko, kawawa naman itong mga taong ito. Sino ito? Sabi niya kay Jibril, alayhissalam. Sinabi sa kanya ng mga malaika, sila yaong mga tao sa iyong ummah na mahilig kumain ng laman ng kanilang kapwa at kanilang sinisiraan ang puri ng iba. La hawla wala quwwata illa billah. Kaya ang pamagat ng khutbah natin ngayon, ang sala at ang dila. Anong koneksyon ng dalawa, mga kapatid sa Islam? Si Yahya ibn Abi Kathir, isa sa mga tabi'in, nabanggit sa kitab na As-Samt ni Ibn Abi Dunya, kanyang sinabi, khaslatan, idha ra'aytahuma fi rajul, fa'lam annama wara'a dhalika khairun minhuma. Sabi niya, dalawang katangian na kapag nakita mo ito sa isang tao, alamin mo na yung Muslim na yan, anumang gawin niyang kabutihan, anumang dumating sa kanya, anumang pagkatapos ng dalawa ay napakabuti na. Ano yun? Una, an yakuna hafidhan, an yakuna hafid o yuhafid ala salatihi. Pinapangalagaan niya ang kanyang sala. Ito yung tao na kapag wakto na ng sala, natataranta. Pag fajar, pag duhur, pag hindi yung, 30 minutes pa. Uway na, 20 minutes pa. Ito yung hindi pa dumarating ang sala, kahit sabay siya, nagsusunna na siya. Para pagdating, tama-tama kung maabutan ng ikama, itayo niya ng fardu. Yuhafid ala salatihi. Laging nakawudu, kagaya ni Bilal ibn Rabah. Narinig ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa langit, ya Bilal, naririnig ko yung mga yapak ng bakya mo sa paraiso. Anong ginagawa mo? Ya Rasulullah, inni, sabi niya, ida ahdattu, tuwing mababatal ang aking wudu, nagwuwudu ako, sabi niya. Thumma usalli rak'atayn. Yun ang ginagawa ko. Narinig na yung kanyang yapak ng bakya niya sa paraiso. Yuhafid ala salatihi. Pangalawa, an yakuna habisan lilisanihi. Kinukulong niya ang kanyang dila na hindi siya makapagsabi ng anumang bagay na hindi kinalulugdan ni Allah. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sino mang tunay na naniniwala kay Allah at sa araw ng paghukom, magsabi siya ng kaaya-aya kay Allah. Hindi kaaya-aya sa gusto ng tao. Kaaya-aya sa tao, yung pag-usapan yung buhay ng iba. Yung pag-usapan ang mga bagay na walang katuturan. Pag-usapan ang politika na walang katuturan. Pag-usapan ang mga puri ng ibang tao. Pero hindi kaaya-aya kay Allah yun. Kung tunay kang naniniwala kay Allah at sa araw ng paghukom, doon ka sa kung anong kaaya-aya sa kanyang syariah, sa kanyang batas. Kaya nakita ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito yung mga tao na sa kanilang dila, sila ay pabaya. Hinahayaan nila sa kahit anuman. Alam din yung mga kapatid, ito ang madalas na nakakasira. Wala itong muscle, wala itong tinatawag na buto, pero itong nakakasira sa mag-asawa, nakakasira sa magkamag-anak, nakakasira sa komunidad, sa mga Muslim, lalo na ang mga nagsasala na hindi ito naiingatan. Lalo na ang mga nag-aayuno, na kahit nag-aayuno sila, walang pisikal na kinakain, pero kinakain nila ang laman ng kapwa nila tao. Ibig sabihin nyo ng mga tao na kahit sila'y puasa, buka pa rin. Bakit? Dahil pinag-uusapan ang laman ng mga tao. At ang pinakamasaklap sa ngayong nangyayari, laman ng mga nagdadakwa at ng mga ulama ang ating pinag-uusapan. Wal-iyadhu billah. Alam nyo bang nakakalason ito? Sobrang lason ito, mga kapatid, sa pananampalataya na dapat depensahan natin ang mga scholar natin. Sa halip na sila ay pag-usapan natin sa iba,
Ano ang sasabihin ng mga nasa ibang relihiyon? Tandaan ninyo mismo, si Allah subhanahu wa ta'ala, pinuri niya pa ang mga kaparian, pari na yon, na hindi corrupt, hindi sa pagsishirk nila, pero sa kanilang pagiging adil, hindi corrupt. Faminhum kisisin. Sabi ni Allah, sapagkat sila ay mayroong mga kaparian na hindi nila sila ay sumasamba kay Allah. Mayroong mga sumasamba din sa kanila noong una na hindi nagsishirk kay Allah subhanahu wa ta'ala. Adil sa mga tao. Paano pa kaya ang mga ulama at ang mga ustad natin na pag-uusapan natin sa iba? Sabi ni Ibn Asakir rahimahullah ta'ala, luhumul ulama'i masmuma. Luhumul ulama'i masmuma. Luhumul ulama'i masmuma. Ang lamang kati ng ating mga scholar ay nakakalason. Nakakalason mga kapatid, na maaari nitong masunog ang ating mabubuting gawa at masira ang ating mga komunidad. Natural na mayroong hindi pagkakaunawaan at pagkakaiba ng opinyon ng ating mga scholar. Subalit huwag nating personalin ito na tayo ay makikisalit, makikisawsaw to the extent na sasabihin natin si fulan na yan, si fulan na si fulan, si fulan. Tayo mismo na mga Muslim ang sumisira sa Islam kung ang dangal mismo ng ating mga ulama ay hindi natin mapangalagaan. Huwag nawa tayong mapabilang sa nabanggit sa hadith na nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang parusa nila ay kanilang kinakalmot ang kanilang mga mukha at mga dibdib sa pamamagitan ng mga kukunabakan ng dahil sa kanilang pagsira sa puri ng iba at kanilang pagpapalakad ng chismis at ng paninirang puri. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum walil muslimina ajma'ina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana ghafara. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi al-mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Naalala ko ang sinabi ni Harun al-Rashid, isa sa mga khulafa, nung siya ay nagpabigay ng sulat sa isa sa kanyang mga nasasakupan, sinabi niya doon, dawi, napakaiksi, dawi jurhaka la yattasi'. Ibig sabihin ay gamutin mo ang iyong sugat bago ito lumala. Dawi jurhak la yattasi'. Ibig sabihin nun mga kapatid sa Islam, bago pa man lumaganap ang sakit na ito o lumala ang sakit na ito sa pamilya mo, sa sarili mo, sa komunidad, ngayon pa lang ay i-train mo na ang iyong sarili na ikaw na nangangalaga sa sala mo, ganun din ang alaga mo sa mga salitang namumutawi sa dila mo. Walang sino man sa atin na nakakaiskapo sa kasalanang ito. Lahat tayo mga kapatid sa Islam. Subalit ang pinakamainam sa natitisod sa pagkakasala ay siyang bumabangon matapos na malaman ito at makapagtauba. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat na kapag tuwing may balitang dumarating sa inyo tungkol kay fulan, i-verify muna, ikumpirma muna. At kung ito ba ay karapat-dapat na isiwalat, i-post o i-share, bago mo yun gawin, isipin ng makailang beses kung ano ba ang mafsada at maslahan ng bagay na ito. Baka mamaya wal'iyadu billah, dahil al-jaza'u min jinsil amal, dahil ang katumbas ng iyong gawa o ang parusa at gantimpala ay magdidepende sa iyong gawain, sa klase ng iyong gawain, kung anong uri ito, baka mamaya ay makasama ka sa nababanggit sa hadith na yon na nakita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi natin sasabihin sayang ang sala mo, hindi. Dahil iba ang sala, iba ito. Pero ang koneksyon niya, ang sala mo mismo, ang bigat nito't kahalagahan, ang dapat magtulak sa atin na umiwas sa mga kahiya-hiya at mga kahindik-hindik kasuklam-suklam na mga bagay na kinasusuklaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tunay na ang sala na totoo kay Allah ta'ala, sala na nakakapagpabago sa iyo. Makikita sa iyong mga gawa. Hindi natin sinasabing pag hindi ka nagbabago, hindi patanggap. Hindi ganon. Bagkus ang tunay na sala at epekto ng tunay na sala
lillah, sincero kay Allah Ta'ala, kaya mong ibahin, ituwid ang iyong mungkar, kaya mong aminin ang mali mo at magtauba at magbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang dalawang napakalaking leksyon na makukuha natin sa pag-Isra at pag-Mi'raj ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala tusallu wa tusallimu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam حيث أمركم الله تبارك وتعالى بذلك فقال من عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن خلفائنا الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عنهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من الذين يحافظون على الصلوات الخمس والذين يحابسون ألسنتهم ولا يطلقون ألسنتهم إلا فيما ترضى وتحب يا رب العالمين اللهم اغفر للموتانا وموتى المسلمين وبلغنا رمضان ونحن متمسكين بكتابك وسنة نبيك صلواتك وسلامك عليه اللهم انصر الذين يدافعون عن دينك بالقول والعمل والقوة اللهم وحد صفوفهم ودافع عن علمائنا علماء أهل السنة والجماعة ودافع عن أعراضهم يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم